Good, good evening. Are we live na? Hello, hello. Ayun. Ayan. Let me just mute my... Evening, everyone. Uy, good evening, Miss Eunice. Aray. First honor. Good evening sa lahat. Oo. Hi, Ben, Doc, and Chard. Good evening, everyone. How are you? Long time no see. Ay, Yeah, parang talaga ba? 2 weeks. 2 weeks. Ay, oo nga, kasi wala. Hindi kasi, di ba? Last week. Kaya nga sabi every nila, week, baka every daw episode. pwedeng, ano lang siya. In short, baka daw pwedeng tayo naman daw bumida tonight. Sige, alis na kami. Ay, joke lang. Wait lang po. Sorry naman. Naman. Wala kasi ako last time and then si Fritz, paulit-ulit siyang kinikik na Instagram. Tama ba? Oo, ewan ko ba. Ayaw nila sa akin. May galit si Instagram sa akin noon. Kaya ayun. So, kumusta ka, Chard? Balik na ba energy? Maharot pa rin. Maharot pa rin, syempre. May pag-admit, at least. Syempre, may self-awareness. Ano siya? Oh, taas na energy. Teka lang. Kasi nakakatuwa, di ba? Last weekend, we just had our outreach program with some of our members. May iba from Cebu and Manila and Iligan. Chard from Lanao na pumunta dito sa CDO2 para sa namin, outreach program, and then may grand anniversary meetup. Although hindi pa namin anniversary, soon, upcoming anniversary ni Book Chicas, first anniversary. So, parang okay, parang medyo, physically exhausted, but then, a few hours after nakasettle in na yung mga, nakabalik na sila, parang, uy, ang ingay na ulit. Pero balik na energy, nakakahawa Uy, ulit. grabe. Alam niyo ba, nung time na yon yung nag-upload kayo, yung may outreach. Tapos, sunod-sunod ko nakikita sa mga IG stories na, pumupunta silang lahat doon. Sabi ko, ang galing-galing naman nila. Nakapagplano sila nun. Tapos parang nakikita ko yung sa mga members ng Book Chicas, nakikita ko yung mga IG story nila. Like yung mga nasa airport, nasa airplane. Tapos Yung mga plane ticket. Oh, grabe, manghang-mangha ako. Exciting. Ang galing-galing naman. Sample nga namang ha, Ate Wen. Bilang isang OA. Ayun. Hindi congrats dun napakalaking Thank you. Oh, Parang grabe yung support talaga nila. Amazing. Ayan. Nakaka-proud. Oh, andito sila ngayon sa comment section, Oh, andito na nga. Maingay na. Tingnan ko. Sandali. Hi. Oh, ayun. Si Kai, si Tetol, si In. Hello, guys. So, si Miss Eunice, present. Support, all out support for our Andito special rin si guest. Franz. Sino? Hi, Franz. Yes, tsaka si Franz. Tsaka si Miss Lori Jean Cruz Gaba. Ayan na. Idol ka raw ni Ate Wen. Nag-work kami ngayong gabi ni Lori Jean. Tapos sabi ko sa kanya, wait lang, magla-live lang kami sandali. Yan, good evening, Lori. Diba? Good evening, Boss Lori. Nakaka-busy. May mga events kasi kami. Kasi guys, di ba, Pride Month. So aside from Pride Month, Environment Month din ngayong June. So, kaya busy kami sa office. Maisingit ko lang. Oo. Puno kami ng activities. Yeah, so start na tayo. Yeah, so sige, good evening ulit to everyone. Hi, Ridge. Andito na si Ridge. Andito na si Ridge Chart. Anyway. Hi, Mai. So again, good evening to everyone, and we're very much excited again for another episode of Books and Chicas. Together with Books from Us and Book Chicas PH, we have Wen and Black. Ay, may pa-introduce pala tayo, no? Ako na nag-introduce. Hindi na natin ma-perfect yung introduction na to. Hindi talaga maano. May 20 episodes na tayo, hindi pa natin na-perfect. Nakakatuwa lang, di ba? Kasi I think from the start when we started Books and Chicas, I think our guest for tonight is the sixth na reader na nag-guest natin. Tama ba? Kasi we had Gerald,
Miss Mm-mm. Eunice, si Miss Jen, 1 chapter a day. Miss Jen, si PJ, and we have Zen, tapos si Miss Bea, ang guest natin tonight. And iba-iba yung mga ano nila. Like ngayon, right now we'll be interviewing a book vlogger. Kasi iba din yung ano ni Miss Confessions of a Pinay Bookaholic. So we'll get to know more about her tonight. So before we start with the question and answers, so let me introduce our guest. Miss Beatrice Masalungya, or Bea for short, is a registered nurse and the book blogger behind Confessions of a Pinay Bookaholic from Las Piñas City. So, as a nocturnal reader, she has a deep passion for romance novels, which she avidly shares despite her demanding career in the medical field. And her love for reading ignited with the true Philippine ghost stories and the Harry Potter series by J.K. Rowling. Over time, her fondness for romance novels grew, thanks to authors like Nora Roberts, Tamara Weber, Samantha Young, Colleen Hoover, and J.A. Redmersky. In addition to reading, Miss Bea enjoys photography, playing badminton, swimming, video games, and watching wrestling. So, Miss Bea has been a book blogger since 2013 and has recently collaborated with Big Bad Wolf Books under media, and she's currently a reading ally at Fully Booked and a partner with Penguin Random House International. Her work has been featured also in Philstar Life's Bookstagram 101 and Best Summer Reads according to book lovers. So let us welcome our special guest for tonight, Miss Beatrice Masalungya. Miss Bea, hello. Hello, good Good evening, evening. everyone. It's nice to be part of this program, and I'm really excited to talk with you guys and those who are watching tonight. Ayan. Oh, napaka-formal naman. Sandali. Ba't ang formal? Good evening po, Miss Bea. Thanks kayo lahat. As usual. Ayun. We have welcome din sa ating manunood. We have 23 million viewers right now. Kasama na yung mga fans and Wow. friends and followers ni Miss Bea. Thank you for joining us guys tonight. So Miss Bea, handa ka na ba? Pero Oh, handa na. May hakot din si Miss Bea. I'm ready. Handa na. Sana hindi ako ubuhin You're ready, okay? during the live. Ubo lang ba? Ay! O nga, pareho tayo. Sige lang. Laban lang. Laban So lang. again, guys, if we will be asking Miss Bea some questions, and of course, if you have questions, then for her, you can type it dito sa comment section natin while we do the live. So again, thank you for joining us tonight, and let's start the Q&A. Laban. Okay, Laban. so question number Bea, 1. game ka na ba? Game ka na ba? Sige, So kamay Miss sa Bea, dibdib. Game ka sure na ba? talaga. So, Miss Bea, how did you get started with book blogging, and what inspired you to focus on romance novels? So, you are Confessions of a Pinay Bookaholic. So, so how did you get started with book blogging? I wasn't meant to start book blogging that time because I'm already contented with Goodreads where I write my book reviews. But there are other friends on Goodreads who have their own page, and I decided, why can I not make my own page? But I have difficulties on selecting a name. So that time I was reading Confessions of a Shopaholic by Sophie Kinsella, and I was like, this is me, but I want to make sure that I have my own identity. So I inserted Pinay on it. So back in 2013, I started the Confessions of a Pinay Bookaholic. And that time, I was still in young adult fiction. And as time goes by, I grew to love romance novels. And thank you to Nora Roberts for introducing me to adult romance novels. And since then, I read a lot of romance until now. Yun. Diba? Ang ganda ng inspiration. Parang bibili ka ng libro, Confessions of a Shopaholic, o Oo, iniba lang. Bookaholic, o Confessions of a Pinay Bookaholic. So,
I think it's a unique name na I don't want to rebrand, and I was like, this is me. Hanggang ngayon, Budolera pa rin. Kaya nga Sample parang dalawa sample. yung ano niya, parang dalawa yung nare-relate sa kanya dahil dun sa shopaholic na naging bookaholic. It's either addicted ka sa pag-shop ng books or addicted ka pati sa pagbabasa talaga, 'di ba? Nakakatuwa. So, yun talaga yung maiisip mo. Yan. Ako naman, curious ako kasi 'di ba nakita ko yung yung vlog ni Miss Bea. Sa Mm-mm. WordPress siya, and sa ngayon 2024 pag sinabi mong WordPress, uy, napaka old school vlogger niya sa WordPress. Unlike kasi ngayon, 'di ba, meron ng TikTok, Mm-mm. mga vlogs, meron ng Instagram. Kumbaga, yung sa yung span ng attention ng tao, usually doon na sa mga short contents, mapa-vlog yan or mapa-write-ups, mapa-captions, ganyan. So, with the rise of other social media platforms like yung mga nabanggit ko nga po kanina, Miss Bea, paano mo na ma-manage, ma-maintain yung consistency mo sa pagsusulat sa WordPress? Kasi, to be honest, writing is my comfort zone. Other platforms, they are out of my comfort zone, especially on TikTok, because I'm really awkward talking in front of the camera, and it takes a lot of practice to do it. So when I sit after reading a book, I just write it down on my notebook and put it on my blog if I have time, if I don't have any duty, or during my nursing school days, after exam, I will sit down and just write. It's hard to maintain a blog, to be honest, because not all people are reading, because they're more of audio visual, and other platforms emerge. Napag-iiwanan na yung book blogging, pero I want to maintain that website because yun yung nagsimula ng journey ko as a reader, as a book blogger, as a book reviewer. Yun na yung gusto ko i-maintain. Like, maiwan ko man yung Instagram, yung iba kong platform, I still keep my blog. Pero of course, I'm not going to review books forever. It's just for fun. So no pressure at all in maintaining the blog right now, because I feel like I've already reached kumbaga, I can leave the blog as is, na kung gusto ng tao na magbasa, nandyan pa rin yung articles ko, yung book reviews ko, available for them to read. Kasi, syempre, as much as possible, we encourage everyone to read. Like, nagbabrowse na lang sa social media, pero it's like, meron kang sariling, kumbaga, newspaper, yun yung magsisilbing guide in future generations na kung gusto nila magbasa. So, I keep my blog for free and free access to all. So, Saka kasi, di ba, yung book blogging, ay, sorry, Chard. Magsasalita kasi ni Chard. Wala, hindi. Kasi, di ba, yung book blogging, kumbaga, siya na yung foundation ng book blogging talaga bago pa magkaroon ng terminologies like book talk, bookstagram. Yes, it's the si book foundation. O, di ba, nandiyan na siya. Kaya yung, bago ka ma-addict sa bookstagram at sa book talk before, na-addict ka din sa mga, yung sa mga blog katulad nung kay Miss Bea, yung at least, yung isa lang yung nabasa mong book blog niya. Tapos pag yung mga sumunod na araw, ay, check ko nga to kay Miss Bea, kung nabasa niya na to, kung anong tingin niya sa book na to. Yan. Pwede ba ako mag-insert ng tanong agad? Sure. Yan, kasi nabanggit kanina ni Miss Bea, sinusulat niya sa notebook. Ano yan, Miss Bea? Sinusulat mo habang nagbabasa ka na, or like isang bagsakan mong sinusulat pagkatapos mo nung buong book? Isang bagsakan yun after finishing the book. Like, nandun ako sa momentum na nandun sa utak ko yung lahat ng nasa isip ko. I-write down ko siya bago ko siya makalimutan. Tapos kapag may time ako, dun ko na siya ilalagay sa blog. Tapos i-cross-post ko siya sa Goodreads. So, ganun yung ginagawa ko. Like, every year, I keep a reading journal with me. Kahit alam ko matrabaho, sinisingit ko siya sa time ko kapag meron akong free time, wala akong exam, wala akong important na appointment. So, ganun ako kasipag. Alam ko matrabaho for some people, pero I enjoy doing it kasi outlet ko na yun. Outlet ko na yun kapag sobrang stress na sa duty o kaya sa mga exam, after, kumbaga reward mo sa sarili mo yun. Outlet mo na yun. It's therapeutic. Kumbaga you find comfort dyan sa pagsusulat. Ano?
Nakakatuwa naman. Parang hindi siya pwede sa ating mga like kasi ako kunwari may gusto kong ikwento tungkol sa book. Habang binabasa ko, kinukwento ko na naglalagay na ako ng notes. Ito yung mga main Kasi yung memory ko pang goldfish lang. Uy, same. Dali ako makalimot. Memory relate. Yun. Pero no, ang effort talaga pag ganun, even yung mag-journal ka, kasi sometimes, minsan, most of the time, ako nga pag when I finish a book, parang gusto ko mag-dive diretso sa next book ulit, yung ganun. So, grabe yung effort. Tapos, yun nga, yung consistency ng pagbablog through WordPress since 2013. So amazing. I tried More it than 10 before, pero years, parang OMG. wala. ilang times lang. Tapos parang I give up. Ang galing lang. Kasi iba din kasi pag sa like sa WordPress or sa yung mga traditional na blogging kasi you can, walang limit sa words na ilalagay mo. So you can share everything. Hindi kagaya ng IG na may limit sa text. So kailangan talaga naka-shorted or hindi mo ma-share ng in detail yung gusto mong i-share about the book. So, Yes. ang galing Kailangan yun. pa aesthetic yung post. Nga. Daming Diba? ganap. Si Chard ba nahihiya ka yata? Parang ikaw yan. Sure, bumibelo Nasa pa. starstruck ako kay Miss Bea. Charot, parang hindi ka kilala. Parang hindi kilala, Richard. Hindi, alam nyo guys, mula nung bata pa ako, binabasa ko na talaga ang book blog ni Bea. Joke lang! Grabe ka naman kay Miss Bea. Joke lang! Ilang taon? Parang malaki naman yung gap. Hindi, eto, seryoso. Mahirap kasi i-maintain over more than 11 years. Tapos may trabaho pa si Bea. Ito yung tanong ko. Nakakatawa ba yung mukha ko, Bea? Joke lang. Oo, di ba? Tumawa siya. Kasi hindi ko alam kung magjo-joke ka or seryoso ka. You have that face na hindi ko alam kung magjo-joke ka or ewan ko. I promise, walang harot. Walang harot. Sa chat na Walang lang. harot. Walang harot. Kasi baka ma-block ako. Pero seryoso. Yung pagbabalance ng book life, tsaka social life, tsaka professional life, mahirap. So, how does one Bea Masalunya do it? Di ba? Pang Miss Universe. Pang Miss Universe yung tanong. Time management lang. If you really love something, you will just make time for it. Alam kong sobrang busy yung after work, pagod ka na, more than 12 hours kang duty, may on-call ka pa. Pero if you really love something, I love my job as a nurse. I also love reading. Kaya kong pagsabayin kasi gusto ko. Mahal ko yung trabaho ko. If you have the passion, if you have the love for it, kaya mo yun pagsabayin. I know book blogging and reading books is just for leisurely fun. Pero love ko, hindi ko siya, it's a hobby that I cannot give up. Kahit tumanda ako, magbabasa pa rin ako ng libro. Yun. Pero I cannot promise na magbo-book blog ako forever. Pero ayun, love ko yung reading. Passionate ako doon. I love recommending books. Gusto ko gawin yun. Like, it's my passion, both reading and my nursing career. So, yun. May hinihintay ako sabihin niya. Sige, ikaw muna, Chard. Hinihintay ko sabihin niya, I love making budol to other people. Oh, yes. That's my hobby. That's my role in the book community, mambudol. Parang si Miss Bea yung taga-sabi na, ay, nabasa ko na yan, maganda yan. Yes. Galing na. Sabi ni Carla, Resident Budolera. Resident Budolera, kahit saan. Pag sinabi ko na, ito maganda to, gusto mo na nakakaya, ito basahin mo. Ayun, successful naman. Siyempre, bilang tayo na yung mga bookworms na madaling mabudol, kontuwa naman tayo, kahit nagastusan tayo ulit. Siyempre. Bilang ganun na tayo talaga. Pero hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Miss Bea na hindi siya forever magbablog. Uy, nagawa mo na nga ng 11 years. Feeling ko mahihirapan kang ihiwala yung sarili mo sa pagsusulat sa vlogs mo.
Pero syempre, I doubt. True. kumbaga, ayoko naman Ito maging may chore. ano, Ayoko naman maging chore yung pagsusulat every now and then. Parang gusto ko din gawin yung mga ibang bagay outside the book blogging community. So, nandun lang yon. I can always come back to it when I feel like it. So, nandun lang siya. So, yun. Pero minsan ba na-burnout ka? Ha? Oo nga. Minsan ka na bang na-burnout? Oo, like almost a year. uy, next question. Almost a year hindi ako nagsulat. Hindi ko siya, parang unannounced hiatus talaga. Kasi sobrang hectic lang nung mga duties lately. Meron akong ibang priorities na kailangan ko asikasuhin. Naiwan ko talaga yung book blogging. And for me, it's okay. Kasi parang na-realize ko that I also needed that break. Because more than a decade ko na siyang ginagawa. So, I feel like it's already a chore. So, nag-step back talaga ako and take my break as long as I want. So, ngayon nakabalik ako, pero kumbaga ano na lang siya, once in a while, not consistently. Once in a while, babalik-balikan na, parang sabi ko, okay lang yun. Okay lang yun. Part ng buhay. Ayan. In connection with dun sa tanong ni Chard, meron tanong si Franz. Hi, Oh, Franz. same. Ayun, so sabi niya dito sa comment section, hello Ate B, we all know that you are a nurse by profession. Medyo mahaba to, so bear with me. And being one means dedicating most of your time to doing your job or studying things you need to study for your endeavors related to being a nurse. Yet, you still have time for your passion, which is reading books and also doing blogs about books. They also require time. My question is, more than 24 hours ba ang oras mo sa isang araw? Ha, joke. Ito na talaga yung question niya. So, intermission na. What advice can you give to people who are now having a hard time doing the things they were once passionate about because they are just so busy surviving each day and making ends meet? Anong time management tips mo? Ayan. Ayan. Diyan papasok yung prioritization ko. Nag-lecture ng prioritization. So, prioritize yung kailangan talagang gawin. Kasi nandyan lang yung books eh. Nandyan lang yung gusto, yung hobby mo eh. You can always come back for it if you're going to make time. But don't be frustrated dahil hindi mo nagagawa yung gusto mong gawin. Kasi nasa sayo na yan eh, kung kailan mo mahahanap yung passion mo sa isang bagay. Like I said, if you're passionate about something, you'll make time for it. No matter how busy you are, you will always make time for it. Nasa sayo na yan. Pero if you needed a rest, go take a rest. Pag gusto mo nang bumalik doon sa bagay na yon, go for it. Ganun lang siya. Alam ko may mga tao na sobrang hectic ng buhay nila, dami nilang priority sa buhay, pero find time to enjoy din. Kasi pangit naman na puro ka doon sa hindi ginagawa mo, hindi mo gusto. Parang lalo ka na mafo-frustrate. So, mag-aan ka talaga ng time na you will do something that you want and you love. Like, reading. Parang reading slump eh. Parang lang reading slump yan. So, sobrang dami mong binasa na libro. Tapos, parang gusto mo mag-take a break. Magte-take a break ka. Manonood ka ng sine, manonood ka ng TV shows, tapos mag-work ka, para syempre, part ng life yon. Pag feel mo nang bumalik dun sa hobby na dati mo nang ginagawa, babalik yan ng kusa. Ganun lang siya. You always make time for it if you really love something. Yun lagi ina-advise ko sa mga tao na na-frustrate sa mga bagay-bagay. Kasi ikaw lang yung makakaramdam ng passion eh. Paulit-ulit ko yung sinasabi. Ikaw lang yung makakaramdam mo. Hindi ko masasabi sa ibang tao paano nila mararamdaman yun. Sa akin kasi naramdaman ko na
ay, passionate pala ako ganito. Maglilid talaga dun eh. Kahit anong iwas mo, dun talaga. So, ayun. Yun lang yung ma-advise ko. Just make Kumbaga, sige, Miss Bea, continue lang. wala. Tapos na. Yan, kumbaga, parang, pag alam mong passion mo yan, parang ano yun eh, ano ba tawag doon? Yung mamimiss at mamimiss mo talaga siya, kahit gaano ka ka-busy, di ba? Pero syempre, wag mo nang ipilit, baka naman puyat ka na. Ako gusto ko yung sinasabi. Magpahinga. Gusto ko yung sinasabi ni Miss Bea na bet ko yung sinasabi ni Miss Bea na books will always be there. Pwede mo lang balikan. Kasi hindi yan na-expire, di ba? Kaya, buy more books. Store more books. Ayun! Di ba, Char? Your 2,528 books on your TBR will always be there. Charot. Uy, nato nga. Natakot ako bigla. Akala ko Goodreads ko. Sa sobrang dami, mababalikan mo pa yan. Hello, Okay, so, yes. magkakaroon tayo ng ay, may additional ano pa kayo? May additional ano pa kay Miss Bea bago tayo mag-break? May tanong pa may tanong si but I think part na din to sa last question natin mamaya. Balikan na lang natin yung tanong ni KB Menyado later on. Budol Queen, ayun na nga, willing victim ni Bea. Budoleras in one frame and screen tayo tonight. Ay, thank you, Tetol, ha? Saan? Saan banda? Ay, may sale si BO naisingit pa. Di ba? Ako, may tanong pala ako kasi, di ba nagbablog ka ng romance romance novels mostly or yung yung sa blog mo, Miss Bea? Yung choices mo ng romance novels, is it because you get arcs from authors or ikaw talaga nakadiscover ng mga books and then you blog about them? Most of them are based on my friends' recommendations. Sometimes I just discover them on a whim. Mostly I found them on Goodreads. So, as you can see, there are many book talk books. Before, they're indie published novels. And now, seeing them already are traditionally published, it's nice to see after so many years because before, they're just indie romances. Mostly, I blog indie romances. So, yung mga hindi available dito sa Pilipinas dati, ngayon available na. Parang sabi ko, ang tanda ko na. Dati binasa ko lang yun Ayun. So, mostly book recommendations from friends and those who are in Goodreads. So, ayun yung doon ko sila nakukuha. Yan. So, okay na muna yun. Pagpahingahin muna natin si Miss Bea. Baka na natin siya. Nabobomba na. ng mga questions. Yan, syempre, ang ating, magkakaroon tayo ng icebreaker. Yes, quick Yan. intermission. Wow, quick intermission. Sasayaw kami. Charot. Ayan na, si Charlie. Ayan na. Salamin. Si Richard. Pwede namang keyboard warrior. Ayan na yung mga blooms. So, syempre, after ng third question, break muna tayo. Hayaan muna natin magpahinga si Miss Bea ng ilang minuto, ng mga 2 minutes man lang. So, ngayong gabi, kami raw ang taya. Yan, kami ang taya para sa prize. So, anong prize ang bet mo? Uy, ano yan? Ding, 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 ding. Drum roll. Chard! Ikaw na mag-decide. Yan, kasi diba? Sige. Yan, kasi magkakaroon kami ulit na sale. Uy, yes. So, syempre, bibigyan namin kayo ulit ng discount sa sale. Okay? So, it's either discount sa sale or discount sa mga merch, like yung sa mga stickers, yan, ganyan. So, options nyo, okay? I-message namin kayo. Mga 200 pesos discount. Sa unang makakasagot ng question. Okay? Yes. Are you ready, students? Wait lang. I-correct lang Yes, muna ma'am. natin. On our previous mga episodes, sinabi namin na magkakaroon kami ng sale ng May. Kaso hindi natuloy. Medyo na-push.
Pero ngayong June talaga, we will have talaga yung sale. And yung mga naghihintay, alam ko may nanalo din sa ating previous episode na magkakaroon ng Yes. discount. Mhm. So, ito na lang, we will release yung details ng susunod na sale. Yan. So, hindi Okay. El Nino. El Nino sale sale na. O kaso inabot na ng tag-ulan. Kaso inabot na ng El Nino tag-ulan. na. Problema doon. Tag-ulan sale na siya pa ganun. Pwede. Okay, so ito na yung question. Talaga naman, wala nang nagtatype sa comment section. Mga naka-ready na sila. Okay, ang question namin. Si Chard seryoso. Akala mo sasagot din. Baka may gamit kang dyan na dummy account. Anong pangalan ng vlog ni Miss Bea? Anong pangalan ng vlog ni Miss Bea? Ay, ba't naririnig ko yung sarili ko? Ayan. So, comment nyo lang yung unang makakasagot. Ayan May na. sumagot Ay, na. wow! Oh, wow! Bilis talaga. Yan, so ang ating winner for tonight. Pumipiyok. Si Tetol ulit. Yan, congrats, Crystal, Ma'am Crystal Tetol. Ayan. Tetol, So, parang PM mo baka bili kami. ka na ng isang book niyan. PM mo kami sa BFU page, pero baka mamaya pa kami makareply. Congratulations. PM mo kami para kung anong gusto mo, discount ba siya sa sale or discount sa merch sa Shopee namin. Okay? Alright, so magpo-proceed na tayo. Oo, next question. Okay, so I hope na kapagpahinga ng very, very light si Miss Bea because yung next question natin, syempre, magkukwento ulit siya ng mga memorable experience niya. Speaking of memorable experience, Miss Bea, can you share memorable experience or interaction you've had with a reader or author through your blog? Yun. Oo. Ang dami. Parang Wow. hirap pumili. Parang hirap pumili ng favorite memory. Pero siguro ang favorite memory ko as a book blogger or kumbaga interaction, not really interaction. I attended my first book signing event. So that was Nicholas Sparks that time. So ko noon, second year college in nursing school. Kabado pa ako noon kasi hindi ko alam paano ko kakusapin si Nicholas Sparks, ano bang gagawin sa book signing, paano ba kasi 1,000 lang yung pwede accommodate na magpapapirma. Siyempre ako, kabado na, bubunot ba ako dito ng sana yes? So, yes naman, nakuha ko kasi early bird naman. So, aside from that, siguro yung nung pumunta si Colleen Hoover back in 2015 dito sa Pilipinas, it's a much awaited book signing event for us romance readers. Naalala ko, kasama ko pa yung mga residenteng budolera ng kumbaga may book girlfriends. I have the book club. Kumbaga sila yung kasama ko, mga romance readers sila. Na huge fan ni Colleen Hoover. Yun talaga na pinag-effortan ko na gumising na maaga, kahit ang haba-haba ng pila, yung biyahe ko 2 hours, 1.5 hour, sige, book signing event. Hindi ko kayang pumunta ng madaling araw kasi syempre reserve the energy for other things. So yun, nung nakita ko si Colleen Hoover, ang saya ko kasi nabasa ko yung books niya, hindi romance pa siya, hindi pa siya nakukuha ng publisher. So, nung time na pumunta siya dito along with 2 other authors, Taryn Fisher and Christine Ray, who's a Filipina author, by the way. Sobrang saya ko. Like, it's one of the most unforgettable book signing events na na-attendan ko. And lastly, another book signing event na naman. Yun talaga kasi minsan lang pumunta ang mga authors, international authors dito sa Pilipinas. Right. Like, you can have interaction with authors and other readers with the blog and social media, pero madalang mo
madala mo makaka-interact yung author kapag pumunta sila dito sa Pilipinas. Kumbaga may mga K-pop fans na fan ng mga band. For us readers, rockstars yung mga authors. Parang ano talaga, parang ang saya, parang ka nag-concert. So kahit ang haba ng inantay mo, mamit mo lang yung favorite author mo, it's already, kumbaga, worth the pagod na yun. So yun yung mga, ang dami kong favorite memories, ang hirap, isa-isahin. So, ang hirap isa-isahin. May additional question ako. Curious lang. Hindi kasi 'di ba may mga book girlfriends. Yan. May ano ka ba? May mga go-to friendships ka sa pag-attend ng mga book signing? Meron, Ganyan. ang dami nila. Ang dami. Si Raisa from at Book Club PH. Yan si Eunice, si Ma'am Eunice. Yan, idol ko yun sa sa Instagram. One of the icons. Like the pioneer. Idol ko yan si Eunice. Aesthetic siya talaga go-to ko. Madami pa sila Ate April, si pa ba? Si Camille, si Jane. Wala na sila sa reader scene, pero sila yung mga una kong naging kaibigan. Ang dami ko i-mention. Diyos ko, parang listahan na sila nakita ko sa parang isang ganitong listahan na yung namimit ko sa mga book signing events. So, ayun, it's always fun pag nandyan kami yung maiingay. Parang kumbaga sa mga uma-attend talaga ng concert, kahit magkakalayo kayo mismo yung magkakasama nga attend, di ba? Yun yung nakakatuwa din. Usap-usap lang kami sa GC. Pupunta ba tayo sa book signing ni ganito? Bibili na ba tayo ng libro? So it's always like that. Ang dami sa book community na there are too many to mention. Parang listahan. Kung meron lang ako listahan dito, minention ko na sila lahat. Pero syempre, limited yung time. So, ayan, mga budolera at budoleros ng book community. Sila talaga. Isa na yung Uy, saka ako, saksi ako dun sa yung sa mga fan friends ni Miss Bea. Yan, simula sa budulan sa GC. Ayan. Tapos makikita ko sila, magkakasama sila sa Instagram. Oo. Like, pupunta sa BBW yan, sila Ana. Yan, si Mami Lola. Si Mami Lola. Hoarder sa Big Bad Wolf. Ayan, yung kumuha ng Nagpapasabay kaming dalawa, tapos kaming dalawa din yung nagpapasabay sa isa't isa. Name drop na. Agawan ng libro, literal. Nakakatuwa eh. Nakakatuwa kasi makita yung mga IG friends na alam mong friends talaga sila, tapos makikita mo magkakasama sila. Parang may binibigay siyang impression na may mga tao talaga sa likod ng screen, gano'n. Tapos tropa-tropa talaga sila. Wala, nakakatuwa lang. Natutuwa ko pag nakikita ko yung mga tao sa Bookstagram. Sabi ko, they really exist. Gano'n. Ay, ganun ako, chika. Yan. Ayan. Miss Bea, curious lang, out of curiosity, out of the many, kasi nabanggit mo nga kanina, you've been doing the blogging for more than 11 years. Mm-hmm. Did becoming an author cross your mind? Uy, ganda. Nung bata ako, naisipan ko maging author, pero at the same time, parang sabi ko, kailangan ko ng, kumbaga, inspiration to have that, Pero hindi romance yung susulatin ko. Kasi, parang feeling ko, tawag dito, baka pag ako magsusulat ang corny, pero kung ako papapiliin ng genre na susulatin ko, horror. 'Di ba? Sobrang opposite. Kasi mas nakakatakot tong horror ng Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Kaya nabanggit ko yung True Philippine Ghost Stories. OG. Yun yung parang gusto ko rin sumulat ng horror. Tas po, Meron bang doon? May aswang-aswang, ganyan? Or more on multo? May mga ganun-ganun. more on supernatural experience. Supernatural. So, halimbawa, sa ospital yan, madami dyan. Madami sa ospital. Yung mga hindi mo inaasahang makita. Yung pala, lang pala. Napaka-OA din na Richard mag-react doon, no? Hindi, kasi Ate Wen,
sabi niya naghanap siya ng inspiration. Gumanon ako tapos sabi niya horror. So horror. Alam natin hindi ka pang horror, Richard. Pang ano ba ako? Pang ano ka? Pang romance. Anong klase ng romance? Teka lang. Huwag na natin banggitin dito. Baka mapantay. Huwag mo lang bagitin, magkakalit lang. Huwag tayo magkalat dito. Baka mabantay. Talaga yung tawa ni Chard, oh. Sige. Parang ang tagal niya na pinipigil. Yan. Ay, wait lang. May pinapasabi si Miss Mary Jed, oh. Si Ma'am MJ. Ay, Ma'am MJ. Baka makapunta sa MIBF. Sana mag-meet tayo, Miss Bea. Hopefully, I'll see you guys on MIBF. Budulan ulit. Si Miss MJ yung naging ano, para sa mga nanonood, si Miss MJ nag-guest din sa amin. And follow nyo din siya si Scribbles and Books. Tama ba? Yes. Tama, di ba? Yes, yes. Ma'am, si MJ, kasi gusto ko yung reviews niya. It's really kumbaga encouraging you to read outside the genre of your usual choice. So ayun, enjoy ko yung mga reviews niya. Saka Gusto nakaka-relate namin yan. talaga tayo. Yes. Tapos I think na-reach na niya yung goal niya na 30K followers. So, mabubudol na naman ito ng 30 30 books. Ito kasi, di ba, 30 books. Mami MJ, Oh, hindi sana all. 30 books. So ito, before we proceed to the next question, basahin ko na yung tanong ni KB Menyado. Sabi niya, what do you think is the future of book reviews or discussions in the Philippines? Actually, yan yung isa sa mga gusto kong sabihin kasi of course, yung generation ngayon, it's different from before na kumbaga konti na lang yung nagbabasa. Sadly. So, yung mga book discussions, yung mga events here in the Philippines na may mga authors na mostly mga Filipino authors yung naka-highlight and it's really good kasi kumbaga nagiging diverse na yung pagbabasa. It's not just the international ones. Nag-emerge na din yung Filipino novels. So, ganun din ako na gusto ko din magbasa din ng mga libro na gawa ng mga Pilipino kasi marami na ako nabasa ng mga international. Why not choose the local ones na sa tingin ko na may potential to be published internationally? Kasi meron talaga tayo mga hidden gems dito, especially graphic novels. Huge fan ako ng graphic novels dito sa Pilipinas like 13, Duty Ka Ba Comics by Miss Tepay Pascual. Yun, gusto ko, if you're a medical practitioner, sobrang makaka-relate kayo doon. Sobrang nakakatuwa. Ano pa ba? Yung kay, Tarantadong Kalbo. Sorry for the, yun. Sobrang tuwan-tawa ko sa mga comic strips ni Tarantadong Kalbo. Sobrang relatable. It's something na you can be aware of the social and political issues, pero may pa-joke. Tapos, syempre, the classic Pugad Baboy. Favorite comic, Filipino comic strip. So, marami pwedeng pag-usapan sa mga Filipino books eh. So, slowly, these content creators are reading these books, tapos pinopromote nila, nag-share sila ng book reviews. It really helps to encourage other readers na ma-discover yung mga Filipino titled author, yung Filipino titled books and of course authors na rin. Yan. So, sundan nyo lang yung sinabi kanina ni Miss Bea, yung ang daming mga hidden gems talaga na gawa ng mga kapwa natin Pilipino. Like yung sabi niya kanina yung 13 or sa akin yung Janus Silang, yung parang marirealize mo, wow, talaga gawa ng Pinoy ito. Ang galing, di ba? Parang, ewan ko, sobrang nagagalingan ako. Parang nakakagulat siguro kasi hindi naman ako mapagbasa before ng like yung sa mga Filipino authors lang. Tapos marirealize mo, OMG, talaga ba? Mga ganun. O, di ba? Yan, tulad ng hawak ni Chard. Yan, House of Eldermorn, di ba? Yan. Oh, Wala pa rin yan. So
Miss Bea, additional question lang din. Kasi you mentioned na yung Philippine authors na, we're talking about Filipino authors na rin. With regards to romance novels written by Filipino authors, what can you recommend? What title, may title ba or author that you love Actually, na Pinoy? Actually, may binabasa ako dito. Kunin ko na lang din siya. Nandito kasi siya sa tabi ko. Bali, nasimulan ko na to. Tapos, sobrang natutuwa ako kasi enemies to lovers. So, flex ko na to. Love on the Second Read by Mika De Leon. So, ito workplace romance. Actually, hindi ko pa siya tapos. Pero sobrang nag-i-enjoy ako. If you love The Hating Game by Sally Thorne, Ayan na, nabutol na siya. so, i-ano ko na, i-shout out ko na kasi sobrang nag-enjoy talaga ako. Busy lang talaga ako, hindi ko siya ma-continue. Pero nandito siya sa tabi ko. So, if you love enemies to lovers, The Hating Game vibes, kasi pares sila nagtatrabaho sa publishing company. So, romance tapos sci-fi. Ayun. Sobrang ang cute lang. So, ito. Diba? Meron na agad kayo, guys. Budol na. Diba? Budol number 1. It's under, di ba? Penguin Sea. Penguin Sea. Budol number 1. Yan. Wait lang, may babasahin lang ako na comment. Sabi ni Sir or Ma'am Tiki Abrantes. Yan, sabi niya, Tiki. Ayun, part siya ng class or friend mo. Okay. Ako sa hospital. Diba? Sabi na may hakot ko eh. Sabi niya, Bob Ong was great, but I'm afraid the times are different. Everything has to be PC nowadays. Uy, di ba yung mga Bob Ong days, talaga yung curious na. Wala, sino ba to si Bob Ong? Anong PC? Politically correct. Ha? Politically correct. Okay. Thank you, Chard. Kala ko personal collection. Ay, Pero talaga, kung aalalahanin mo din si Bob Ong, wow ka lang. Hindi ko mga yung mga school days, ganyan, na pinagpapasapasahan namin yung books ni Bob Ong sa classroom. Tapos, lang mga good old days, di ba? Oo. Yun. So, wait lang, may magpa-plug. Pwedeng mag-plug, sabi ni Ma'am KB Menyado. Sure. We mostly write reviews on Filipino author books and works with local publishers on bookbed.org. Yes. Hope we can collab sometimes. uy. Okay! Uy. Wait, KB is a really good, kumbaga, bookfluencer din. Kasi, back in my, kumbaga, na nagsistart ako ng book blogging days, meron ng bookbed. So, yun yung go-to ko kapag gusto ko magbasa ng article na kailangan ko ng book recommendation or something na outside of my comfort zone. It's my go-to, kumbaga. KB. Hi, KB. Na-mention nga ito ni Tetol sa amin bookbed. Si Tetol yung And Miss Bea, out of curiosity, Ba't nawala may question ulit. Nawala ka ba, Fritz? O nawala yung audio mo? Ayun, parang na-mute ko nga. Then sabi ko lang na-mention din to ni Tetol sa group chat namin, yung bookbed.org. Highly recommend. Ikaw. Ayun, nandun na yung thought ko, biglang, ayun, naalala ko na. So, Miss Bea, question lang, na-curious lang ako. Have you ever blogged about a book that you did not finish? Oh. Yes. How's the experience? Can you share it with us? It's easier to write the books that you hate than that you love. Mas madali siya for me.
Kasi nandun na lahat eh. Nandun na lahat kung bakit ayaw mo. Kumbaga, mas mabilis mo siya ma-vent out compared dun sa book na gusto mo. And it's okay to DNF a book. Kung hindi mo talaga feel, you have your reason. It's your choice. So, masaya sa feeling, ay, naka-DNF ako. Sorry. Sorry na. Pero Miss Bea, wala naman bang nambabash sa'yo? Kunwari, DNF mo yung favorite book nila. Wala naman. Kasi I keep my respect din eh. For those who enjoyed the book. I don't really bash them for loving the book that I hate. Hindi na rin nila ako binabash. Sinasabi ko lang constructively bakit hindi ko nagustuhan yung libro. So, not to the point na you will insult someone. So, parang May example ba ng book na nireview mo na very popular? ay, parang controversial na Book titles? Ay, Uy. title reveal. Nako. Sige. Classic example, 50 Shades of Grey. Hindi pa. Why? Oh! Wala, ang pangit na writing, sobrang basic. Tapos, ito na ba yun? Okay. Yun. Parang puro yun lang. Yun na yun. Oo, yun. Parang puro yun yung laman. Oo, yun na yung laman. Parang, I think there are more romances na mas deserve ng hype compared dun sa ano. Such So, as? Ano ba parang yung mga Bea na deserving? Oh. Ano pa? After series by Anna Todd. Isa pa yun. Ano ba? Parang sabi ko, ano ba ito ng batang to? Oh! Puro na lang Puro ano no? kalandian yung pinaggagawa. Parang junior version ng 50 Shades. Tapos ganito kakapal yung libro, DNF 5%. Bye. Puro kalandian. Puro, Nakakaingit. Charot. pero ano, No, sumakit yung ulo ko nung binasa ko yun, talaga 5%, I stop. DNF. Kahit naman yung sa mga movie ano nila. Diba? Yun, nakukuha yung relate na dalawa. ang dami naman maganda. Ako din dati, yung hindi ko pa alam yung word na DNF before. Na DNF ko din si 50 Shades eh. Hindi ko siya natapos, pero ilang Nainis pages ka din? lang. Sorry. Ay, si Zen. May tanong si Zen. Hi Mars. Ayun. What's the common denominator ng mga books na DNF mo? Whiny characters, zero plot, tapos yung feeling na wala naman nangyayari sa storya, na hindi na rin, kumbaga lagi na lang may conflict pero hindi na re-resolve yung conflict. Parang sobrang liit ng problema dahil sa pag-aaway ng characters, lumaki na siya ng lumaki, wala na na-resolve. Tapos ano pa dun, they're both adults. So parang you're not acting like your age. Correct. So yun, pag whiny characters, wala na lang ginawa, kundi it's very unhealthy and toxic. Red flag. Pero attracted sa red flag. Oh. Pero may Ano naman yung top tier na romance novels, Miss Bea? Sa'yo. top tier. Sino favorite? Top Anong favorite book Grabe, authors? parang hirap. Dami. Ang hirap, di ba? Ay, yung pinaka-recent. Budol na this. Pero binabasa ko pa, okay lang ba yon? Sige. Yung feeling mo, Push, go! Funny Story by Emily Henry. Oh, May Emily potential Henry. na i-dethrone yung beach read. Kasi favorite ko beach read so far. Tapos Happy Place. Tapos ito, feeling malakas ang kutob ko, madidethrone niya yung
Beach Read as my favorite Emily Henry book. Nakakakilig. So, ayan. Yung ex na mag-ex, nag-date. So, ganun siya. Yung heroine, binrape siya nung guy. Tapos, yung kumbaga, yung ex nung babae, dinate yung childhood best friend who happens to be the guy. So, parang revenge na lang, parang get back sa kanila, sila yung nag-date. So, mag-roommate sila. Parang ganun. So, ayan. Emily Henry, contemporary. Yan. May quick book review na, hindi pa tapos. Ayan, diba? in-offer ko yan ng last time. Saan pa kayo? In-offer ko yan last time. Ayun. Di ba? Bibili na si Chard. Ayan, bibili na. May nabubili. Thank you. Wait, before the last question, Sige, go. may tanong si MJ. What message can you share with the new generation to encourage them sana not only to buy and hoard books, but also to practice critical thinking and reading comprehension? On point. So, mahirap naman kasi pilitin yung mga bata na hindi gusto yung pagbabasa. Hindi ko naman sinasabi na pilitin, no? Pero dapat, kung gusto mo talaga magbasa, dapat learn to love it. Learn to love reading. Kasi mostly yung mga bata ngayon, they're into gadgets, tapos short ang attention span nila when it comes to books. That's very essential when you grow up. So, it's important to start at home. Na bumibili ka ng libro, start one page at a time, whether it's a short story, it's a graphic novel, any format will do. You have to start one page at a time. Kung di mo talaga hilig, you have to find the right book for you. Depende sa taste na yun ng tao eh. If you're into sci-fi, if you're into horror, if you're into fantasy, romance, etc., you start it short, kumbaga, paunti-unti. Kasi dun mahahasa yung tao. Pa naman na tayo sa point na very interesting na. Ayan, okay na? Ayun. Balik na. OMG, thank you, M. Thanks, Thank you, Em. Thanks, Em. Love. Yan, so nasa na tayo? Ayan. Ay, yung sa tanong mo, yung sasabihin mo, naalala mo si Miss Jen. Oo, kasi sabi ni Miss Jen,
kaya ang ginagawa niya to encourage others to read is, kaya yun yung naging tagline niya sa Bookstagram. One chapter a One day. chapter a day. Yun. Yun yung inaano niya. Read one chapter a day. So, kaya siya naging one chapter a day. Paano yung one chapter, 100 pages? Charot. Si OA. Ito naman doon. Hindi kasi minsan totoo naman. Yung kumbaga ang gusto lang sabihin ni Miss Bea, start Yes, somewhere. Yes. Yan. Meron, alam nyo, merong time na na parang may mga nagbabash sa book talks. Sa mga book talk books. Syempre, sa defense naman din nung mas madami, bakit ibabash? Ano man kung magustuhan yung mga simple plots lang from book talks, doon nga nag-i-start, di ba? At least nalalaman ng mga kabataan, okay daw yung ganitong Tingnan ko nga kung magiging interesado ako dito, di ba? Tapos yung sa tanong naman niya ni Miss Jed, yung regarding sa comprehension, actually, para kung meron tayong non-readers pa ngayon na nanonood sa atin na naging interesado lang. Kasi minsan, may mga pumupuna, like, pag mahilig ka sa fantasy, sa romance, parang ino-honor lang nilang books, self-help. Yan. Oy, pag may, hindi lang comprehension kasi may improve mo sa, sa pagbabasa, pati yung, syempre, kasama na dyan yung sa grammar, sa vocabulary mo, tapos yung sa self-awareness din, minsan madami So, yun lang, naisip ko lang. Kasi minsan pag may nagtatanong sa akin, like yung since sa government ako nag-work, pag mag-exam ng civil service, lagi kong sinasabi, magbasa kasi kayo ng libro. Kasi mapa-novels man yan or self-help, it will really improve yung buong pagkatao nyo. Charot. Yun lang. Yes. So, Pero nag-last Miss Bea na sabi ni Miss Bea kanina na it should also start at home din. Yung pagbabasa, yung make books present at home and encourage the younger generation to read din talaga. Sabi nga din, siguro makaka-relate dito sila Fritz, sila yung mga mommies. Parang tinanong ko din yung isa kong ka-work kasi yung mga anak din niya nahilig sa pagbabasa. Parang ang sagot niya sa akin, nung bata daw kasi yung mga yun, parang they make yung books available lang sa children nila. Kumbaga, wala silang pakibasahin nila o hindi. Basta yung books na niyan. Yes. Kung magsawa sila, maglaro, mag-toys. Yung books naman yung kukunin nila. Tapos yun daw, doon daw nagsimula yung mag-grow yung interest ng mga bata sa books. Yes. Yan, o mga tips pa sa mga mamshies. Normalize the presence of books in your homes. Hala, baka pag tayo yung Diyan kami papasok. Hindi, kasi sabihin ko, paano pag yung mga bookworms, like naging parents na, parang sobrang normal na sa kanila makikita ng books na may konting bahay. Oy, relate. 1/4 na lang. Pag mangapit bahay sila, yung reaction naman nila, bakit yung bahay niyo walang libro? Baligtad naman. Yan, so for the last question, Miss Bea, although marami pang isisingit niyan kasi may mga nagko-comment pa din. Siyempre, meron din naman sa mga manonood or yung mga followers natin na gusto din nilang maging aspiring book vloggers. Lalo ngayon sabi mo kanina, hindi naman lahat forte yung magvi-video or magpi-picture ng Instagrammable photos para i-share. Usually, mas gusto pa din nila yung sulat lang. Yan. Siyempre, anong mga mai-advise natin sa mga aspiring book vloggers na lalo na yung mga gustong mag-focus lang sa isang specific genre, like romance? So, ang advice ko lang for those who wants to start their own platform, you start with Goodreads. Yun yung, I think it's the most comfortable website where you can write your book reviews. Then, if you want your own website, there are many platforms wherein you can make your own page like WordPress, Blogspot, but I recommend WordPress than Blogspot because more interactions on WordPress. Then, there are also Storygraph, pwede din doon. May mga naman din nun. It's like Goodreads din. Book cataloging din. Yung mga book cataloging website is already a good start for you. So if you only have Goodreads, it's already enough. It's already your page. But I just decided to make my own blog. It's up to you. Any platform will do. As long as you share what you love
you will go along the way. Malalaman mo na lang kung saan yung comfort place mo where you can share your love for books, your book reviews. So, yun. Ano yan, Chard? Widescreen. Grabe, share. White screen? Dapat maming white screen. Widescreen. Yan. So, meron dito palang bati si Emmanuel. Sabi niya, dadaan lang po, nasa work pa din. Hi there, Bea. Hello, Book Chicas Peeps and BFU Peeps. Hello, Emmanuel. Di ba siya yung sa Talk Bookish to Me? Yes. Di ba? Yes. Next target. Charot. Magbasa pa tayo ng additional questions. Ay, sabi din pala si Steve din pala nanonood. Or kung nandiyan ka pa, Steve. Hello, sabi niya, Team Nursing represent. Kasi sa GC namin, madami ding mga nurses. Si Kunars. Uy. Ayan, may pinaplag si Chard. Go, Chard! Chard! Ito, Goodreads ni Bea. Goodreads ko yan. Oo. Uy. Grabe. Ba? Okay. Follow niyo si Miss Bea sa Goodreads. Yun talaga. Nag-plug na din. Yun talaga foundation ko, Goodreads. Goodreads pa din. Ay, sabi pala ni Miss MJ, sa panahon natin po, kahit anong pwedeng mabasa, babasahin. Wala pang smartphones noon. Totoo Actually, naman. Kahit newspaper, yung pagbabasa ng newspaper, it can also help for young ones to start reading. Kasi maikli lang yon yung mga news articles. Yun. Uy, alam nyo, sabi ba ng boss ko yun or shinare niya lang rin sa akin? Like, sabi niya, kailangan daw yun nga, yung pagbabasa ng newspaper, kahit pang balot lang yan ang tinapabasahin mo. Yes. Diba? Totoo, kasi dito ako yun. kung the same sa ibang lugar. Kasi kami, dahil sa Bataan, sikat yung tinapa namin. So, pambalot siya ng tinapa sa palengke. So, doon, binabasa niya daw. Kasi parang, yung boss ko kasi magaling siya mag-English sa written. So, yun, basta magano ka daw ng tinapa. Ayan yung vlog ni Miss Bea. Alam mo, Miss Bea, sa isang browser, hindi ko siya sa Brave browser, hindi ko ma-access. Hoy. Pero dinay ko sa iba, okay naman siya. Ganda. Sabi Ay, grabe naman. Recent Model. lang yan, di ba? Yung picture mo. Kasi nakita ko in-upload mo yan recently. Sa BBW. Big Bad Wolf. Budol na budol. Yan. Okay, so time check, 9:08. Yan. Hindi na naman natin namalayan ng oras. Lumagpas na naman po tayo. Lumagpas na naman tayo sa Chika, dami chika. So, Miss Bea, final na lang. Do you have anything na ipa-plug mo or ipo-promote? Now is the time. Now is the time. So, go check out my blog, Confessions of a Pinay Bookaholic, where you can see my book reviews and book recommendations. Hopefully, mabudol ko kayo. And you can also follow me on Instagram and at Bea Masalunga. So, doon, I share my book reviews there as well and other photos. Wag na yung TikTok, wag na, ayoko na. okay na yung Instagram, my blog, and also Goodreads. Doon talaga. I always promote my Goodreads. Ay, grabe na, flex na ni Richard ang aking Instagram. Grabe yun. Si ano ba yun? Yung writer yung author Some People, Sa yun. ibang Insta. O, diba? Highly recommend. Pero, bear in mind, madaming uncomfortable scenes na kailangan emotionally ready ka kasi nakaka-drain siya eh. Grabe naman yan, Richard. Oh, okay. Chicks! Binugaw. Alright, so how about for Book Chicas? Do you have anything? Chard, may share ka? So, ano ba? Busy si Chard eh. So, for Books ng Chicas, we're inviting everyone who is watching us right now, na Bisaya readers, you are very much welcome to join us in Book Chicas PH. So, you can join our private Facebook group to become a member. And also,
malapit na yung anniversary namin. So, may mga pakulo. So, abangan lang. And while we did our while we had our grand meet up, we will also be doing our virtual celebration soon para maka-join din yung ibang members na hindi nakasama sa amin during our grand meet up. So ayun lang. Thank you. And thank you, Miss Bea, for tonight. Thank you so much for having me. Nag-enjoy ako. Richard, grabe Richard. Si Richard, hindi ko alam kung pinapakilala niya sa lahat si Miss Bea o Ay. hinahanapan niya ng jowa. Nireto. Napakita ng picture, which is nakakatuwa. Nakikita ko yung mga kasama ni Miss Bea, like yung kanina si The Engineer is Reading. Yes, si Saka Jokas. si Yan, Jokas na idol yun. ko yan. Idol ko Oh, yan. di ba? Sa Attorney Eunice. Si Attorney. Nerdy Talks. Parang guess the bookstagrammer tayo. Ikaw for BFU. For BFU, we'll be having our sale. So, unfortunately, sa mga naghihintay ng sale, we were not able to do it last May due to unforeseen circumstances. But this June, tuloy na tuloy tayo. Ito na lang sasabihin ko just to keep everything excited. Magiging open lahat. Magiging ano? Okay. Ano yun? Mabubudol na naman tayo. Open lahat. Ano yung open? Diba? Question mark. So, Biglang nagbukas wallet ko. oh! Sana all. Sana all. Bubukas Sana ako. all nagbubukas pa yung wallet ko, binubuksan ko kung saan ang tumitiklop eh. Ayun. So, so much. thank you, Miss Bea. Yes, Ikaw baka thank you, gusto mong Miss patiin Bea. yung mga friendships Shout out. mo and yung mga... Yung mga friendships ko, Bookstagram. mga budolera, si Eunice, si Raisa, si Pat, si Kai, nako, number 1 budolera, si Pat, si Mami Lola, si Mikel, hello, si Ate April, nako, lahat ng mga budolera ng Book GFs, mga budolera. Si Danica at Conjuring of Magic, idol ko rin yan. Tapos si Richard, ako, Ay, wow. binati ko si Richard kahit nandito na no? Kahit nandito na siya. At tapos, syempre, Talk Bookish to Me PH, yung mga kabudolera ko din dyan. Yun, sobrang thankful din ako sa Bookstagram community dahil, of course, sa book community in general. Kasi ang dami ko nakilala na mahilig din magbasa. Akala ko ako lang. Ayun. Sobrang nag-enjoy ako. Like, minsan nakikita-kita kami pag may time. So, ayan. Thank you din, Miss Bea. Napakadami naming natutunan tonight. Thank you Yes. so much. And thank you to everyone who watched this live interview and from the words ni Miss Bea, if you have the passion and the love for it, go for it. Make time for it. Ayun, find time to enjoy din. And of course, prioritize what you need to do. Ayun. If you need a rest, go take a rest. Ayun na, ang dami ko na note. Kasi, and sa mga aspiring vloggers din, as long as you share what you love now, you can go a long way. So, So, thank you so much again for tonight, everyone. Thank you for joining us for this 1-hour interview with Miss Bea Masalungya. And hopefully, see you soon. See you again soon sa next episode natin. Yan. Thank you. And bago tayo mag-out, si Gerald pala, sabi niya, hi, nakaabot. Pero sabi niya ganun, si Gerald the Bookworm. Yan. So, Hi, Gerald. Uy. Ayun dyan. Hindi masor. Hello, Miss yeah, Joy. kinilig naman yung isa dyan. Thank you, everyone. And Thank good you, night. everyone. Thank you, everyone. Good Thank you. night. Good Thank you, night. Coach Good Jazz. night. Okay.